O aming Diyos, kami muli ay naririto, nagsusumamo sa iyo, nagpapasakop, humihiling, at nagpupuri sa iyong pangalan. At ang aming hiling ay muli mo kaming aliwin ng iyong salita, gabayan, sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na siyang magtuturo sa amin. At ang kapurihan lamang ay sa iyo mapunta sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ngayon ay nasa Ephesians chapter 2. Yan. Chapter 2 na tayo. And 3 verses lang tayo ngayon. Verses 1 to 3. So Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Yeah. So dito ang ating aaralin ngayon ay ang patungkol nga sa kasalanan, okay? Ang transgression o yung sin. Yung what it is to be in this particular sin, okay? Yung dead in trespasses and sins. So yung salitang dead in transgression and sins, nire-remind ni Apostle Paul ang mga Ephesians dahil sila nga ay pagano, hindi naman sila mga Hudyo na kung saan sa lumang tipan ay tinawag na sila ng Diyos at sila'y sineparate and binigyan sila ng batas para ito'y sundin nila at nalaman na nila kung ano ang kasalanan at ano hindi kasalanan. So sila sumusunod kay Yahweh. Pag hindi sila sumunod, sila ay paparusahan o sila ay may mga curses. Okay? Kung susunod naman sila, may blessing. Okay? But here, makikita natin, itong mga Ephesians, they came from a pagan culture, a pagan worldview. So wala silang kaalam-alam patungkol sa tunay na Diyos. And now, they are brought in the church, been saved by the power of God through the gospel message. And dito ngayon, pinapaliwanag ni Apostol Pablo kung ano ito. Kaya dito muli, makikita natin na gumagamit si Apostol Pablo ng salitang you. Pag sinabing you, sabihin you, the Ephesians, is talking about the Ephesians who are Gentiles. Pag sinabi niyang us, Paul is talking about them as the Jews, okay, mga Israelita, okay, o kaya mga fellow countrymen niya, mga ethnic Israel. Okay. So, sabi nga, dito, whether ikaw man ay isang Hudyo o isa kang hentil, kung wala kang Kristo, sabi nga, napaka-terrible ang magiging buhay mo. Ibig sabihin, you are totally separated from God. Kaya yun ang ibig sabihin ng dead in transgression and sin, to be spiritually dead. You may be alive, you may be working, you may be talking, you may be breathing, but spiritually, you are dead. You are dead in sin. Lumalakad ka sa kadiliman. Yan. Now, yung salitang sin, okay? Itong makikita natin dyan. Yung salita pong sin ay ang salita pong hamartia sa Greek. At ang hamartia ay ginamit ito sa yung kumbaga, halimbawa sa larong darts, you are missing the mark. O kaya dun sa rifle competition, ganun din, you miss the mark.
So sin is missing the mark. Yun ang ibig sabihin yan. Hamartia. So sin is the failure to hit the target of life. Yan yun. Kaya dito ngayon, unang pasok pa lang ni Apostle Paul ay kanya nang ipinakita kung gaano katindi ang kasalanan at ang transgression. Okay? So, yung salita namang trespass, ang kanyang ginamit yan ay ang salitang paraptuma. Ang ibig sabihin naman dyan is ikaw ay nadulas or nahulog. Okay? Yan ang ibig sabihin ng trespasses. So meaning to say, lumalakad ka sa isang daan na papunta ka sa maling daan imbis na mapunta ka sa tamang daan. Okay? So you have slipped. Okay? Sa paglalakad mo, ikaw ay nadulas imbis na makapunta ka sa pupuntahan mo, nadulas ka at ikaw ay nahulog. Ayan. So trespass is taking the wrong road when you could take the right one. It is missing the truth that we should have known. So anong tinutukoy dito? Tinutukoy dito ang isang taong wala sa Panginoon, yung wala ngang Kristo. Kapag ikaw ay walang Kristo sa buhay, definitely ang buhay mo ay iikot lang sa sarili mo, sa mundo mo, o sa pamilya mo, o sa trabaho mo, at yung mga bagay-bagay na sa tingin mo mag-please sa iyo. Pero kung may Kristo ka, may iba ngayon ang tuon mo. Mapupunta ngayon una sa Diyos. And then, yung mga gagawin mo mabuti ay sa iyong kapwa ay dahil sa iyong pagsunod, sa iyong pagpapakita na ikaw nga ay anak ng Diyos, na ikaw nga ay identified na kay Kristo. Kaya importante talaga ang testimonya kapag ang isang taong nagsasabing siya'y Kristiyano na, siya'y nakakilala na sa Panginoon, pero ang testimonya ng buhay niya ay hindi makita, lalo na ng kanyang mga malapit sa kanya, pamilya niya, kaopisina niya, or mga acquaintances niya, ang mahirap na maakit ang mga hindi mananampalataya kay Kristo. Kaya't isa yan sa kailangan ingatan ng isang Kristiyano. Okay? So makikita ngayon natin dito na kapag tinutukoy ni Apostle Paul yung salitang dead in sins and transgression, na may mga ilang bagay tayong dapat maunawaan dyan patungkol sa kasalanan. Na ang kasalanan ay hindi maliit na bagay. It is a big thing. Okay? Una, sabi nga, sin kills innocence. Yan. Sabihin, ang kasalanan, pinapatay niya ang pagka-inosente ng tao. Gaano man kumbaga ang isang tao nakagawa ng kasalanan, kung talagang hindi naman natin kailangan ng lie detector, but God alone plus the person who has committed that sin, maaalala niya talaga kung ano yung mga ginawa niyang hindi kanais-nais. Lalo na yung mga, halimbawa, isang serial killer. Maalala niya Kaya nga, ang isang serial killer, pag tinanong ng mga pulis at talagang wala na siyang lusot, aaminin niya. Alam niya pa kung saan niya nilibing, paano niya pinatay. Talagang hindi mawawala yun Kaya doon natin makikita na kapag ang isang tao, sabi nga, ay nakagawa ng kasalanan, kahit gaano pa niya, kumbaga, itago ito,
Maaaring sa panlabas, napakabuti niyang tao, pero sa mata ng Diyos, yung innocence niya wala na. He is already guilty beyond reasonable doubt sa harap ng Diyos. Kaya't ang kasalanan, it leaves a permanent effect on a man, parang scar. 'Di ba? Alam natin na ako may scar ako sa ulo eh. So alam ko pa, matatandaan ko pa kung saan ko nakuha ito eh. Okay? So ganun din ang kasalanan. It leaves a permanent mark on the person. Yan pong isang ginagawa ng kasalanan. Pangalawa, sin kills ideals. Ano yung mga ideals? Okay? Ang tao, sabi nga, alam naman natin yung turo na andyan ang kumbaga temptation, and then pagka nagkaroon ka ng desire, after nung desire mo ay gagawin mo. Okay? So, sa una, maaaring kapag gumawa ka ng di maganda, medyo kinakabahan ka. Natatakot ka. Ano ba to? Ano ba nagawa kong ito? And then, sa pangalawa at naulit at ginawa mo, alam mong hindi ka pa rin masaya sa ginagawa mo. At conscious ka pa rin na mali yung ginagawa mo. Doon sa third stage, ginagawa niya na yung bagay na yon, and it becomes now normal for him. Hindi na siya naapektuhan. Okay? Kaya sabi nga, each sin makes the next sin easier. Unang kasalanan, medyo mahirap gawin, pero pag nagawa, medyo nakokonsensya, pero habang ginagawa, nagiging kumbaga normal na sa kanya. Parang yung sinasabing ang isang kasinungalingan, pag parati mong dinedepensahan yung kasinungalingan na yan, later on, yung kasinungalingan na yan becomes truth. And it now becomes accepted by society. At yan nga, ang nakikita natin ngayon. Alam natin na ang homosexual behavior tsaka practice is wrong in the eyes of God. But now, look at the world today. Parang accepted na. Dati kapag ikaw ay isang homosexual, mahihiya ka pa. Ikinahihiya ka ng magulang mo or ano. Pero ngayon, ipinagmamalaki ka pa at kailangan sumali ka sa mga noontime show, mga palabas na Super Serena o kung ano mga yan, mga Miss so and so. So, at ngayon nakita na natin even sa Miss Universe, tanggap na isang transgender o transsexual ay makasama na. So, sabihin ngayon, nagkakaroon na tuloy ng competition between, sabi nga, male and female. At yan, nakikita na rin natin yan sa mga sports. Ngayon, yung mga ibang dating lalaki, gaya yung pinakasikat noong 1970s na decathlon na champion, si Bruce Jenner. Okay? Siya ngayon ay si Kathleen. Okay? Ang tawag sa kanya. Dati siyang lalaki, ngayon siya ay isa ng kumbaga transsexual. So, sabihin, nagpalit na rin siya pati ng kanyang hindi lang sexual orientation, pati yung sexual organs niya. And it becomes accepted by society. Kaya nga, one thing dito is that sin kills ideals. Yung dapat na ito yung ideal, halimbawa ang isang pamilya, ang ideal is lalaki, babae, mag-aasawa sila, papakasal at may mga anak. Ngayon, tanggap na dalawang gay, magpapakasal, tapos ngayon mag-aampun ng mga bata at yun magiging anak nila. So talagang they are trying to deviate from the word of God, from the command of God. At yan na ngayon ang tao, they are now trying to change things.
What is true to you may not be true to them. Everything becomes relative. And that is now what we are in today. We are in a postmodern society. Ganyan na. Tanggap na. Kaya nga yung iba, nakikitawa pa tayo, nakikisabay pa tayo. Kaya nga pagdating nga dun sa mga gumagawa ng kasalanan, parang sa atin sige, okay lang. Bakit? Kasi na i-embed na sa ating mind that these things are just but normal things. But in the eyes of God, these are not normal things. Sin is sin. Yan ang dapat nating pakatandaan sa Diyos. Okay? At ang salita niya, magpapatunay diyan. Okay? Kaya itong sin is a kind of suicide, for it kills the ideals which makes life worthwhile. So parang makikita natin ngayon, bakit ang society nagdi-degrade? Bakit ang mga hayop, sabi nga ni Manny Pacquiao, buti pa yung mga hayop, alam nga nila kung sino yung mga kabaro nila Okay? Samantalang ang mga tao, parang hindi alam. Okay? Sasabihin pa na tayo daw ay galing sa unggoy. Sabi nga, saan ba nanggaling yan? Yan yung mga turo ng evolution. Yan yung mga turo ni Charles Darwin. Darwinianism, which is unbiblical. Okay? And yet, tinuturo sa mga eskwelahan. Mga bata, yun ang pumapasok sa mind, and thereby, paglaki nila, sasabihin nila, ay, galing pala tayo sa mga apes, tayo pala, sila pala yung mga ninuno natin. So makikita natin, anong sinisira nito, ano ang nilalabanan nito. Yung salita ng Diyos that we were made in the image of God. We were supposed to be image bearers of God. Kaya nga ganun ang ginawa kay Adan at kay Eva, sila dapat ang magre-representa sa Diyos dito sa lupa. Kaya sa kanila lahat sila nagpangalan ng mga hayop. Pero dahil sa isa lang pinagbabawal ng Diyos, ginawa nila, nahulog na sila sa kasalanan at magmula nun, lahat na mula kay Adan at Eva hanggang sa panahon natin ngayon, ang tao ay nahulog sa kasalanan. Kaya ang tao ay makasalanan. Okay? In the first place, sinner talaga tayo. Okay? Yun po ang totoo niyan. Hindi tayo sinner kasi nagkakasala tayo, kundi tayo ay nagkakasala kasi makasalanan tayo. Yun. And yet, you will find people who will say, hindi ako makasalanan. Ang makasalanan, yung mga pumapatay ng tao, yung mga nangre-rape, mga nagnanakaw, yan ang mga pero ako, hindi ako. Huwag mo akong isali dyan. See? Look at the defense mechanism of people nowadays. Kaya papasok tayo sa pangatlo. Pagkatapos niyan, sin kills now the will. Okay? So ngayon, sa umpisa, ang tao, he engages in some forbidden pleasure because he wants to do so. In the end, he engages in it because he cannot help doing it. Ibig sabihin, hindi niya na makayang pigilan kasi nagustuhan niya, masarap yung pleasure na yon, adultery or fornication or whatever. So once these things becomes a habit, sabi nga, it is not far from being a necessity. Hahanap-hanapin ngayon ng katawan mo. Kaya nga sinasabi nga ni Apostol Pablo, sabi niya, na when a man has allowed some habit and some indulgence, yung kayo talagang sumausaw na sa kasalanan yon, some forbidden practice to master him, he becomes now its slave. Anong nangyayari? Tayo ngayon ang nagiging slave nung bagay na yon. Gaya ng drugs, gaya ng shabu. When people try and say, marijuana for example, nung araw. Hindi, curious lang ako so subukan ko lang. And doon, sinubukan. Hanggang sa, wow, ang ganda pala ng effect, ang sarap, ang dami akong nakikitang kakaiba, ang sarap ng feeling. Hanggang sa, nangyari? Inulit-ulit niya, hanggang naging habit niya, hanggang sa, nangyari? Hawak na siya nung drugs na yan. Kaya makita natin in America, merong silang lugar, sa Seattle, it is a deteriorating city nga, just like Chicago. Dahil, pinupunduhan pa nila yung mga drug addicts na gustong magturok sa kanilang katawan.
So pupunta sila doon sa isang lugar na bibigyan sila ng mga needles na with the corresponding drugs at magtuturok lang sila at bahala na kung anong mangyari sa kanila doon sa lugar na yan. Look, gumagawa ng batas ang tao, pati yung mga tao sa gobyerno, kailangan pang gawin ito para sa mga ganitong klaseng tao. Kaya nga, I thank our President Duterte that he has a very strong stand against drug addiction. Because sabi ko, di ba, ang drugs is actually from the word pharmakeia. And pharmakeia is witchcraft, meaning to say it is demonic. Kaya bakit nakakagawa yung mga taong nalulung sa droga ng karumal-dumal na krimen? Dahil nga, hawak na sila ng demonyo. Hindi nila kayang pigilin yon on their own. Kaya nga, it is only by them receiving the very blessed gospel of the Lord Jesus Christ para sila maligtas. At may mga ganyan tayong testimonya. Meron tayong kilala, di ba? Si Brother Lando na nasa Qatar. Okay? Ang asawa ni Yoli. Nakita natin na kwento niya talagang siya naging drug addict nung araw. At sabi niya talagang mabigat, mahirap. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya, kung ano nang pinagbibenta niya. Pati kaldero ng kanilang bahay noon. At nagkukulong na lang siya sa kwarto. Tataka yung nanay niya, bakit? Tapos mawawala na lang yung mga gamit nila. Bakit? Binebenta niya para lang makapag-drugs siya. Okay? So, makikita natin na talagang you will now be a slave to this new master. Kaya't ang kasalanan, sabi ko nga, hindi po yan maliit na bagay. Huwag mong sabihin na, hindi, titikim lang naman ako. Hindi, susubukan ko lang. Oras na binigay mo yung kamay mo, kukunin niya yung braso mo. Later on, kukunin ang buong katawan mo. And now you become a slave to this new master which is called sin. Okay? And it comes in many forms. Hindi lang po drugs. It can be sex. It can be even yung pagiging selfish mo. Yung lalo sa mga kabataan, sa YouTube, you always want people to praise you or to like yung mga ano mo, na mag-subscribe sila, at kung walang mag-ano, parang you feel as though parang you become so depressed to the point of people now committing suicide. See, look at what these things can actually do. So, hindi po yan maliit na bagay. Okay? So, dito makikita natin na ano ba yung mga karakteristik ng isang buhay na walang Kristo. Una, makikita natin, it is life lived in the way this present age lives it. Okay? Anong ibig sabihin? Kung paano nakikita natin itong mundong ibabaw na to, paano ba ito gumalaw? Yan po. Sasabihin, ito po ang standard ng mundo. Okay? Ito po ang value ngayon ng mundo. Yung sinasabi ko nga, yung dating labag sa salita ng Diyos ngayon, na yun ang nagiging standard, yun ang nagiging value. Yun ang ngayon sinusunod. See? Kaya't makikita natin na kakaiba ito sa Kristyanismo. Sa Christianity, it demands forgiveness, but the ancient writer said it was a sign of weakness. Weakness daw yon kapag humihingi ka ng tawad. Okay? Ang dapat is you need to avenge yourself kung anumang injury na nagawa sa iyo. Yan, sabi nga ng Christianity, it demands love even to our enemies. See? Iba ang turo ng Kristyanismo kaysa sa turo ng mundo. Christianity demands service. Okay? Ang gusto natin is that tayo maglingkod sa Panginoon. Bakit may mga taong nagiging missionary kahit sila ay mga tapos sa pag-aaral sa kolehiyo para lang pumunta sa mga lugar na liblib sa ibang bansa at para doon magministeryo. At napakasarap ng kanilang pakiramdam na sila ay nagmimisyon sa mga lugar na yon.
Hindi ba't mas mainam para sa kanya na makatapos siya sa kolehiyo at maghanap ng secular job at magpayaman at lahat ng kanyang pangarap sa buhay ay kanyang makamit. Pero bakit sa Kristyanismo may mga tao na talagang ibinibigay na lang nila ang kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon? See? The essence of the Christian standard is that it sets Christ and others in the center. Ang Diyos at ang kapwa-tao, yun ang focus nila. Hindi sila nakafocus sa sarili nila kasi alam nila na si Jesus, ganun ang kanyang ginawa nung nandito siya sa lupa. Kanyang binuwis ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo nang sa ganun ang mga tao na makasumpong sa kanya at manampalataya sa kanya ay maligtas. See? The world's motive is profit. Okay? Puro na lang kumita at alam natin yan sa stock market. Ganyan na. So lahat gagawin. And we know paano nahulog ang Lehman Brothers at ang Bear Stearns nung araw is precisely because of they were trying to live their lives as though there was no end. Na parang they were the rich and famous. Na kahit na they will try to cut corners sa mga investments o kaya mga transactions nila just so kahit dadayain na nila yung pagpapakita na yung kanilang kumpanya ay talagang lumalago at dapat lang kayo mag-invest dito sa company namin, only to find out later na babaksak pala. And with it, andun lahat yung kasama yung mga nag-invest ng kanilang pera at dahil dyan marami ang nag-commit ng suicide. Hindi makabayad sa utang. See? And yet, these people are not put to jail. Okay? Itong mga leaders ng mga Wall Street na to, actually, sinelduhan pa sila ni President Obama nung muling ibinalik yung after the 2008 crisis, financial crisis. See? Nare-rewardan pa sila. Kaya sabi nga, hindi po yan ang Kristyanismo. Sabi, the Christian's dynamic is the desire to serve, maglingkod. Kahit alam mo na yung ibibigay sa iyo is allowance lang, hindi malaking sweldo. Yan. See? Sa world, sabi nga, it is a life lived under the dictates of the prince of the air. Sino yung prince of the air? The devil. Ang demonyo. Ang mga sumusunod dito sa dikta ng Diablo ay patuloy na para silang in a trance, na hypnotize, na parang they're just trying to obey this master who is, sabi nga, this the devil called Satan. At naniniwala ang mga tao noong unang panahon na talagang merong ang mga anghel at may mga demonyo. At totoo yan, hanggang sa panahon natin, meron yan dahil totoo. Dahil ang Diablo, yan ang isang gagawin niya, lilinlangin niya tayo. Itetempt niya tayo. Maglalagay siya ng patibong para tayo mahulog doon. Okay? At kung hindi man, he will always accuse us. Okay? He is the great accuser, sabi nga eh. Sasabihin, wala kang kwentang tao. Bakit ka nagpipilit na ikaw ay anak ng Diyos? Wala kang kwentang tao. Sasabihin naman natin, that was my life before, but now no more. I am now bought by the precious blood of the Lord Jesus Christ. See? Pangatlo, sabi nga, ang isang buhay na nasa mundo is a life characterized by disobedience. Okay? So nagpakita ang Diyos ng kanyang kalooban sa mga Israelita, pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagtatag ng kanyang batas, pero makikita natin ang tao mas desire pa niya ang gumawa ng masama. Because innate in man ang talagang gumawa ng kasamaan. Yun ang problema. Kaya unless God Himself intervenes in the life of an ungodly person, he cannot be a godly person. And unless he sees Christ's finished work on the cross, will he not be able to have
true salvation and true joy and peace in his life. Kasi paulit-ulit lang siya. Kung magpipilit siya na gagawa siya ng mabuti, hindi nga niya magagawa on his own. He will always fall short. Sasablay at sasablay siya. Kaya kailangan natin lumapit sa paanan ng krus ng Kalbaryo at sabihin, Panginoon, salamat, namatay ka para sa aking kasalanan. Dahil kung sa akin lang, hindi ko kaya. Kaya our good works cannot merit us salvation, but our faith in Christ will. Fourth, it is a life which is at the mercy of desire. Yan. Naulit na uli ito. Ibig sabihin, kapag nandiyan yung temptation at nagkaroon ka ng desire, sabi nga ang isang tao ay sabi nga will be at the mercy of that desire. Para siyang drugs na kung saan ay gagawin mo na ang lahat para lang makamtan yung gusto mong makamtan. Yung happiness o joy, yung panandalian lang through drugs or through whatever means. Bakit? Kasi nga, gusto mong mapunuan yung desire mo, which is an evil desire. Okay? To desire the wrong thing or the forbidden things. And sabi nga, to submit to it or to succumb to it will inevitably come to ruin. Disaster po ang kahihinatnan ng yan. Kaya't makita natin the tragedies of many who think that eto yung aking relasyon na to, buti na lang nung dumating itong lalaking ito, ako ngayon ay naging masaya. But for how long? That's the question. For how long? Do you think yung wrong relationship mo is the real answer to your question? Na nagkamali ka nung una sa iyong napangasawa at ngayon dito ngayon sa pangalawa and you will make it better? How sure are you that you are able to really change things? While in fact, you are at the mercy of this wrong desire. At marami dyan klase ng desire. You desire for, say, material wealth. Okay? Hindi ka makontento sa isang sasakyan, 10 sasakyan. Hindi ka makontento sa malaking bahay, maraming bahay. Yan. Kita natin yan sa mga players ng sa NBA na kung saan nagbuhay mayaman pero dahil hindi marunong sa paghawak ng pera, lustay dito, lustay doon, bili dyan, bili doon, ano nangyari? Na bankrupt. Kaya nga maraming sumikat na mga basketball players na ngayon ay mahirap pa sa manok na mamalimos. Okay? Kaya't makikita natin that the world and its enticement and even Satan luring us to taste all these things that are prohibited for us. We know as a believer in Christ that the end of this is destruction. Kaya nga desire is a bad master. And to be at the mercy of desire is to be a slave. And desire is not simply a fleshly thing. It is the craving for any forbidden thing. Hindi lang ito yung sa katawan. Hindi lang ito sexual appetite, kundi lahat po ng klase ng ating napag-aralan sa Galatians 5:19-20. Yung mga sins of the flesh. And sabi nga itong adultery, fornication, mauuwi ito sa idolatry, sa hatred, sa wrath, sa strife, sa pagkainggit, sa pagre-rebelde, at sa pagtuturo ng hindi tama. Yan. Kaya sabi nga, yung flesh na yan, yung meaning ng ating flesh will vary from person to person. Maaring sa'yo, ang weakness mo is that your body is weak in terms of the sexual sin. Another may be in spiritual things, like pride,
Nagkakaroon siya ng spiritual pride kasi siya isang pastor. Nakikita niya na ang ganda ng mga turo niya at ngayon people are flocking in and wanting to hear him speak. At dahil dito nag-i-struggle siya sa pride. Another maybe, sabi nga, mga earthly things, mga unworthy ambitions. Gusto ko maging ganito ako balang araw. At talagang pagsisikapin ko maging ganito ako. Pipilitin ko hanggang sa dumating yung time na hindi na niya maabot yung kanyang minimit. He resorted to committing suicide. Another sin may be his temper. Okay? Maaaring mainitin ang ulo niya. Maaaring marami siyang kinaiinggitan at marami siyang kaaway. Kaya't lagi na lang pumuputok yung kanyang butchi, sabi nga eh. Nag-flare up siya. Kumbaga, he gets over his head. Nagwawala. Okay? Nawalang katuturan. Dahil lang sa may kinaiinggitan siya. O meron siyang laging gustong makadebate. At gusto niya lagi siyang nananalo dun sa debating yon. Gusto niya laging siya ang tama. Ayaw niya na mapakinggan ang kanyang mga kaopisina. Laging siya na lang ang bida. Laging siya ang tama. Lahat ay mali. See? Kaya nga sabi nga, and some of us were like this. Sabi nga, and I think all of us at least fall into one of this category. Na tayo ay nagkakasala sa ganito. And lastly, it is a life which is deserving only of the wrath of God. Lahat ng ito ay patungo sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Kaya nga, pag ang tao na wala ng Kristo nagpatuloy dito, yan po ang kahihinatnan niya, it is destruction. Haharapin niya ang puot at galit ng Diyos. Pero sa mga taong nakasumpong sa ating Panginoon, hindi na po siya makakatanggap pa ng puot at galit ng Diyos, kundi sabi nga, ang kanyang mayamang awa ay mapapa sa taong yon. Ang kanyang grasya ay kanyang matatanggap. At bibigyan pa siya ng buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Kaya dapat lang, kapag ikaw ang taong ito, magpakumbaba ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad at tanggapin mo ang alok na kaligtasan na kanyang binibigay. At hindi mo matatanggap ito unless ang Panginoong Jesus ang siyang kikilos sa iyo. Unless ang banal na Espiritu ang siyang mananahan sa iyo. Siya na ang dapat mong maging Panginoon. Siya na ngayon ang iyong bagong master at hindi na ang kasalanan. Hindi na ang transgression. Hindi na si Satanas ang diablo. Kundi ang ating Panginoon na. Kung yan ang iyong naisin, sabi nga, bumalik ka sa salita ng Diyos. Saliksikin mo siya, hanapin mo siya, at kilalanin mo siya, at siya'y magpapakilala sa iyo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, naway hindi mahuli ang lahat. Itong mga ating inaral ngayon, papaano ang sabi nga, ang kasalanan at ang transgression ay nagpapanatili sa isang tao na siya ay patay. Wala kang buhay unless si Kristo mismo ang magbibigay sa iyo ng buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.